Kapag sumapit ang hating gabi, tahimik ang mundo. Ngunit may mga kwentong hindi dapat magising dahil minsan, ang mga alaala ng nakaraan ay hindi lang basta alaala, minsan, buhay pa sila. At kung gusto mong lagi kang kasama sa bawat gabing puno ng hilakbot, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para ikaw ang unang makarinig ng mga kwento ng dilim bago pa sila makarating sa'yo. Bawat liham ay naglalaman ng takot na hindi kumukupas, mga aninong sumusunod kahit nakapikit ka, at mga bulong na dinadala ng hangin kahit walang tao sa paligid. Kaya, kung may lakas ka ng loob, manatili ka at simulan na natin ang mga kwentong katatakutan. Hindi ko akalain na ang simpleng pag-uwi ko mula sa trabaho ay magiging gabing hinding-hindi ko malilimutan. Noong taong 1994, isa akong driver ng pampasaherong jeep na bumabiyahe mula Cabanatuan papuntang isang bayan sa gilid ng ilog. Madalas kong dinaanan ang tulay ng Quirino at kahit gabi, sanay na ako sa katahimikan ng lugar. Pero isang gabi, sumabay sa akin ang isang bagay na hindi ko na muling gustong makita. Mga bandang 11:00 ng gabi, pabalik na ako sa bayan matapos kong ihatid ang huling pasahero. Malamig ang hangin at walang ibang sasakyan sa kalsada. Paglapit ko sa tulay, napansin kong parang may nakatayo sa gitna nito. Isang babae na nakaputing bestida. Akala ko may nasiraan o baka may hinihintay lang. Kaya binagalan ko ang takbo. Habang papalapit ako, napansin kong nakatungo siya, nakalaylay ang mahabang buhok at hindi gumagalaw. Tinawag ko siya para tanungin kung ayos lang siya, pero hindi siya sumagot. Lalong bumilis ang kabog ng dibdib ko nang mapansin kong kakaiba. Ang posisyon ng kanyang katawan, parang nakatagilid ang ulo niya ng hindi normal. Nang ilang metro na lang ang layo ko, doon ko nakita ng malinaw wala siyang leeg na nakakabit ng tama. Ang kanyang ulo ay nakalaylay sa mismong balikat, nakatingin sa akin gamit ang mga matang mapupula at nanlilisik. At ang ngiti niya ay parang pilit na hinila mula sa isang bangkay. Gusto ko sanang umatras, pero wala na akong oras, nasa tapat ko na siya sa isang iglap. Bigla niyang iniangat ang ulo niya gamit ang kamay at para bang gusto niya itong ikabit muli sa kanyang leeg. Nakita kong may dugo at parang nabubulok na laman sa leeg niya, pero walang tunog na lumalabas. Sa kanyang bibig, tanging malamig na titig lang ang nakatuon sa akin. Pinaharurot ko ang jeep. Halos mabangga ko ang bakal na gilid ng tulay sa sobrang taranta. Pero hindi pa doon nagtapos. Nang lumingon ako sa side mirror, hindi ko na siya nakita sa tulay, pero bigla kong napansin na parang may mabigat na bagay sa likod ng jeep. Nang silipin ko mula sa salamin, nandoon siya nakaupo sa likod, hawak pa rin ang kanyang ulo at nakangisi. Hindi ko na alam kung paano ko narating ang bayan. Pagdating ko sa terminal, agad akong bumaba at tiningnan ng jeep pero wala na siya. Kinabukasan, ikinuwento ko ito sa mga matatanda sa lugar at sinabi nila na ilang taon na raw nilang naririnig ang kwento ng isang babaeng namatay sa tulay na iyon dahil sa isang malagim na aksidente. Napugutan daw siya ng ulo ng tamaan ng malakas na truck at mula noon, marami ng driver ang nakakakita sa kanya pero hindi lahat ay nakauuwi ng buhay. Hanggang ngayon, kahit mahigit 20 taon na ang nakalipas, hindi ko pa rin kinakalimutan ang gabing iyon. At tuwing nadadaanan ko ang tulay ng Quirino, palagi akong nagdadasal na sana hindi ko na siya muling makita. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Batangas na napapalibutan ng mga puno ng mangga. Isa sa mga punong iyon ang matagal nang nakatayo sa tabi ng lumang bahay namin, halos kasing tanda na ng lola ko. Noon pa man ay may naririnig na akong mga kwento tungkol sa punong iyon na may naninirahang nilalang na hindi basta-basta nagpapakita pero nagpaparamdam sa pamamagitan ng kakaibang mga ingay. Noong una ay hindi ko ito pinapansin. Para sa akin, normal lang na makarinig ng mga sanga na kumakaluskos kapag may hangin. Ngunit isang gabi, nagbago ang lahat. Mag-aalas 2 na ng gabi, habang natutulog kami ng kapatid ko sa silid, bigla akong nagising. Tahimik ang paligid pero may tunog na umalingaw-ngaw mula sa labas ng bintana namin, isang malinaw na tunog ng pagkakatok. 3 beses, mabagal at mabigat, parang may taong kumakatok sa mismong katawan ng puno ng mangga. Akala ko guni-guni ko lang iyon, pero nang umulit, mas malakas na naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaan sa loob ng silid kahit nakasara ang bintana.
Ginising ko ang kapatid ko. Tinanong ko kung naririnig niya rin at dahan-dahan siyang tumango. Takot na takot ang itsura. Kinabukasan, ikinuwento namin ito kay Lola. Bigla siyang nanahimik, parang may iniisip, at saka sinabihan kaming huwag na huwag kaming lalapit sa puno kapag gabi. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit, pero malinaw na may alam siya na ayaw niyang sabihin. Lumipas ang ilang linggo. Akala ko tapos na ang kakaibang karanasang iyon, pero isang gabi nagbalik ang pagkakatok. Mas malakas na ngayon at mas mabilis, parang minamadali kami. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita may isang anino na nakayakap sa puno ng mangga. Hindi gumagalaw, pero alam kong nakatingin sa direksyon namin. Hindi ko makita ang mukha nito, pero malinaw ang mahahabang daliri na parang kumakapit sa katawan ng puno. At ang balat niya ay kulay abo na parang nababad sa tubig matagal na panahon. Kinabukasan, tinanong ko ulit si Lola. At sa wakas nagsalita siya. Noong kabataan daw niya, may isang babae sa baryo na pinagbintangang mangkukulam. Pinagbubugbog siya ng mga tao at tinapon sa ilog hanggang sa nalunod. Ang katawan daw nito ay inanod at sumabit sa ugat ng puno ng mangga sa tabi ng bahay namin. Simula noon tuwing gabi, naririnig na ang kumakatok na tila humihingi ng tulong o baka nagbibilang ng mga araw na naghihiganti siya. Mula noon tuwing may naririnig kaming kumakatok, kahit anong mangyari, hindi na kami tumitingin sa bintana. Pero minsan, habang natutulog ako, ramdam ko pa rin ang presensya niya sa labas. Nakatayo sa tabi ng puno, naghihintay lang ng pagkakataong maimbitahan siyang pumasok. Ako ay isang jeepney driver sa Baguio noong unang bahagi ng dekada 90. Sanay na ako sa malamig na hangin, madilim na kalsada at kakaunting tao sa 10 oras ng gabi. Pero may isang pangyayari na kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin nakakalimutan. Noong gabi na iyon, galing ako sa huling pasada ko mula sa City Market pabalik sa Luacan. Malapit nang maghating gabi at ako na lang ang natitirang jeep sa rutang iyon. Tahimik ang kalsada. Tanging ilaw ng jeep ko at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Habang tinatahak ko ang isang mahabang kalsada na walang bahay sa paligid, napansin ko na parang may maliit na figura sa unahan. Paglapit ko, doon ko nakita na isa pala itong batang lalaki na nakasuot ng puting kamiseta at kupas na shorts, nakatayo sa gilid ng kalsada. Nung una ay inisip ko na baka naligaw o iniwan ng magulang, kaya binagalan ko ang takbo. Pagdating ko sa tapat niya, bigla siyang tumawid sa kalsada ng walang lingon, parang walang pakialam kung may sasakyan. Napakabagal ng galaw niya at habang naglalakad nakatingin lang siya sa lupa. Napansin ko na wala akong nakikitang ibang tao o bahay kung saan siya galing o papunta. Nang lampasan ko na siya, sumilip ako sa side mirror para tingnan kung ligtas siya. Pero wala na siya. Sigurado ako na hindi siya makakalayo agad, lalo na't napakabagal niya kanina. Kinilabutan ako pero nagpatuloy na lang ako sa pagmamaneho. Pagkalipas ng isang linggo, muli kong dinaanan ang parehong kalsada sa parehong oras. At sa parehong lugar, nandoon ulit ang batang iyon nakatayo, nakatingin sa lupa. Pareho ang suot, pareho ang tindig. Nang malampasan ko siya, tumingin ako agad sa salamin at doon ko nakita na nakatayo na siya sa gitna ng kalsada, nakaharap sa akin at nakangiti ng malaki pero malamig ang mata. Kinabukasan, ikinuwento ko ito sa isang matandang driver sa terminal. Tumahimik siya sandali, saka nagsalita na nung dekada 80 raw. May batang nahagip ng truck sa mismong kalsadang iyon habang tumatawid. Agad daw itong namatay at mula noon sinasabi ng mga driver na minsan ay makikita mo siyang tumatawid, lalo na kung wala kang kasamang pasahero. Simula noon, tuwing nadaan ako sa lugar na iyon, hindi ko na binababa ang tingin o tinititigan ang gilid ng kalsada. Pero minsan, kahit hindi ako lumilingon, ramdam ko ang presensya niya sa gilid ng jeep, tahimik na nag-aabang na may makapansin ulit sa kanya. Lumaki ako sa San Fernando kung saan maraming lumang bahay na itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Isa sa mga bahay na iyon ang pag-aari ng tiyahin ko, isang malaking bahay na gawa sa kahoy at bato. May malawak na balkonahe at mga bintanang kapis. Maganda sana itong tirhan kung hindi lang nakakatakot ang mga nangyayari doon. Noong tag-init ng 1998, nagpasya akong magbakasyon sa bahay ng tiyahin. Mag-isa lang siyang nakatira dahil matagal nang nasa abroad ang mga anak niya. Sabi niya, mas gusto niyang may kasama siya kahit ilang linggo lang.
Noong unang gabi ko doon, napansin kong kakaiba ang atmosfera sa bahay. Mabigat ang hangin at parang may mga matang nakatingin sa bawat galaw ko. Habang kumakain kami ng hapunan, sinabi ng tiyahin na kapag nakakita daw ako ng kulay puti o kulay pula sa loob ng bahay, huwag na huwag kong susundan. Akala ko biro lang yon kaya natawa ako, pero seryoso ang mukha niya at hindi na siya nagsalita pa. Makalipas ang ilang araw, pasado 10:00 ng gabi, nasa silid ako at nagbabasa nang biglang may dumaan sa harap ng pinto ko. Isang babae na nakasuot ng puting bestida, mahaba ang buhok at dumaan ng dahan-dahan. Hindi ko nakita ang mukha dahil nakayuko siya, pero ramdam ko ang lamig ng hangin na sumunod sa kanya. Naalala ko ang sinabi ng tiyahin kaya pinilit kong huwag mag-usisa, pero parang may humihila sa akin para tumayo. Sinilip ko siya sa pasilyo pero wala na siya. Kinabukasan, habang nanonood ako sa sala, napansin ko sa gilid ng mata ko na parang may batang tumakbo sa hagdan, nakasuot ng pulang damit. Inisip ko na baka isa sa mga pamangkin ng tiyahin ang dumalaw, pero wala naman siyang sinabi. Nang tanungin ko kung may bata sa bahay, bigla siyang napatingin sa akin at sinabing wala, at muling pinaalala na huwag kong susundan ang kulay puti o pula. Lumipas ang mga araw at mas lalo pang naging madalas ang pagpapakita nila. Minsan sabay ko silang nakita, ang babaeng nakaputi nakatayo sa dulo ng pasilyo at ang batang nakapula nakaupo sa hagdan. Pareho silang nakatingin sa akin na walang ekspresyon. Napaatras ako at mabilis na pumasok sa kwarto, pilit na iniinda ang kilabot na bumabalot sa buong katawan ko. Nang malapit na ang uwi ko, tinanong ko na si tiyahin kung sino ba talaga sila. Doon niya ikinuwento ang matagal ng lihim ng bahay. Noong panahon daw ng hapon, ang bahay ay ginawang himpilan ng mga sundalo. Sa ikalawang palapag, may babaeng ginahasa at pinugutan ng ulo. Nakasuot siya noon ng puting bestida. Sa basement naman, may batang sinakal habang nakasuot ng pulang damit. Simula noon, hindi na sila nawala sa bahay at madalas nagpapakita sa mga bagong bisita. Pag-alis ko sa bahay, dala ko pa rin ang bigat ng kanilang mga titig. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko ang puti at pula, bumabalik sa akin ang lamig ng gabing iyon sa lumang bahay ng San Fernando. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pag-uwi ko sa bahay ay magiging simula ng isang pangyayaring hindi ko malilimutan hanggang sa pagtanda ko. Ang bahay namin ay nasa gilid ng bundok, malayo sa mga kapitbahay. Tahimik ang paligid, lalo na sa gabi, kaya madalas ay mapapaisip ka habang nakaupo sa sala. Isang gabi bago ako matulog, napansin kong may kakaibang lamig sa loob ng bahay kahit hindi umuulan sa labas. Naglakad ako sa sala at doon ko nakita, basa ang sahig, basang-basa ang mga kurtina at halos lahat ng mga muebles ay may patak ng tubig. Lumapit ako sa bintana para tingnan kung may ulan sa labas, pero ang nakita ko ay ang payapang gabi na walang kahit anong patak ng ulan. Naguluhan ako kaya nilapitan ko ang kusina para tingnan kung may tumutulo na gripo o tubo, pero walang problema doon. Pumasok ako sa banyo, wala ring tumutulo o basang sahig. Muling bumalik ako sa sala, pero sa pagkakataong iyon, may narinig akong mahihinang yabag sa hagdan papunta sa ikalawang palapag. Bumilis ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan akong umakyat ng hagdan at tinawag ang pangalan ng misis ko, pero walang sumagot. Pagdating ko sa taas, walang tao. Pero sa likod ng aking likod, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan, na parang may dumaan na hindi nakikita. Mabilis akong bumaba sa sala, at sa pagkakataong iyon nakita ko ang isang babae. Nakasuot ng puting damit, nakaluhod sa gilid ng mesa, basang-basa ang buhok at damit, habang nakatitig sa sahig, na tila may nakikita siyang hindi ko nakikita. Nang makita niya ako, dahan-dahan siyang tumayo, at nang lumingon nakita ko ang kanyang mukha na basang-basang luha, ngunit walang luha ang kanyang mga mata. Natuwa ako na may kasama na kami sa bahay, kaya nilapitan ko siya. Ngunit biglang nawala siya, parang usok na humalo sa hangin. Nang lumingon ako, nakita ko sa sahig ang mga basang yapak na walang pinagmulan. Kinabukasan, sinabi ng misis ko na matagal na raw may lumalakad na babae sa paligid ng aming bahay, na pinatay daw noon sa ilog malapit dito at ang kaluluwa niya ay hindi pa makaahon. Sabi niya, ang babaeng iyon daw ay palaging nagpapakita kapag may bagyong paparating.
Ngunit kakaiba na ngayong gabi na walang ulan pero basa ang buong sala namin. Hanggang ngayon, tuwing gabi na ganito, hindi ko maiwasang tumingin sa salamin ng sala. Baka sakaling makita ko ulit ang basang babae na nakatayo at nakatingin sa akin. Hindi ko pa rin makalimutan ang gabi na iyon. Isang gabi na puno ng dilim at lamig na tumagos sa butot balat ko. Nangyari ito sa amin sa isang liblib na barangay sa Iloilo, kung saan halos walang kuryente sa gabi at ang mga ilaw lamang mula sa mga parol at mga bituin ang nagpapakita ng landas. Noong gabing iyon, mula ospital akong pauwi matapos ang mahabang araw ng trabaho bilang nurse. Malalim na ang gabi at halos wala ng tao sa mga kalsada. Naglakad ako papunta sa bahay namin, sa 100 puno ng mga punong mangga at kahoy na naglalakihan kaya madilim ang paligid at tahimik na tahimik. Habang naglalakad, napansin kong may kakaibang huni na pumailan lang mula sa isang punong malapit sa daan. Isang mabagal, malalim at tila may pagkahuminga na nagmumula sa isang nilalang na nagmamasid. Nang lumingon ako, nakita ko siya isang babae, nakaupo sa lupa sa ilalim ng puno. Ang kanyang katawan manipis na parang halos mawala na sa paglipas ng panahon. Nakayuko ang ulo niya, ang mahabang buhok ay bumalot sa kanyang mukha na tila isang tabing na hindi ko matanggal sa isip. Akala ko ay tao lamang siya, kaya lumapit ako upang tanungin kung may kailangan siya. Ngunit nang tumingala siya, napalunok ako sa aking hininga. Ang kanyang mga mata ay wala, isang malalim na hukay na parang nangangalabit sa kaluluwa. Ngunit ang pinakakinakilabot ay ang kanyang dila. Mula sa bahagyang nakabuka ng kanyang bibig, lumabas ang isang dila na mahaba, mas mahaba kaysa sa normal, parang ahas na dumudulas sa hangin at napalibutan ng maliliit na kaliskis na kumikislap sa dilim. Ang dila niya ay may kulay dilaw na nagpapakita ng katas ng isang halimaw. Dahan-dahang kumakaway habang unti-unting lumalabas at sumisipsip ng malamig na hangin. Hindi ako makagalaw sa takot, tila nakabaon ang mga paa ko sa lupa. Sa bawat galaw ng dila niya parang may nakatagong sumpa na bumabalot sa akin. Napalunok ako ng mahigpit, sinubukang kalmahin ang sarili, at bigla siyang tumayo. Ang katawan niya ay yumuko ng di makatarungan, parang isang nilalang na hindi akma sa mundong ito. Habang siya ay dahan-dahang lumalapit sa akin, naramdaman ko ang hangin na unti-unting bumababa sa temperatura, parang ang bawat hakbang niya ay kumakain ng init sa paligid. Pinilit kong tumakbo, ngunit parang may pader na di nakikitang pumipigil sa akin. Kinabukasan, binisita ko ang matandang albularyo sa baryo at inilahad ang aking nakita. Sabi niya, matagal nang naririnig sa aming lugar ang kwento ng isang babaeng nagdusa sa isang masamang ritual. Bilang parusa sa kanyang mga kasalanan, ang kanyang dila ay naging isang halimaw, ginagamit upang takutin at sigawan ang mga taong dumaraan sa kanyang teritoryo. Mula noon, hindi na ako muling lumakad ng mag-isa sa madilim na daan. Tuwing gabi, naririnig ko ang mahihinang bulong na parang nagmumula sa hangin at madalas akong nakakaramdam ng malamig na haplos sa aking leeg kahit walang hangin sa paligid. Minsan sa gilid ng aking paningin, nakikita kong kumikindat siya na ang dila ay unti-unting sumasayaw sa dilim, naghihintay ng susunod na makikita niya. Hanggang ngayon, ang alaala ng babaeng may dila na parang ahas ay nananatili sa akin, isang paalala na may mga nilalang na hindi para sa mundong ito at mas mabuti pang iwasan ang mga lugar na kanilang tinitirhan. Nangyari ito sa bahay ng aming pamilya sa Cebu, isang matandang bahay na may hagdang kahoy na halos buhatin ang bawat hakbang. Hindi ko akalain na ang isang simpleng pag-akyat sa hagdan ay magiging sandigan ng isang pangyayaring magpapaikot sa buong buhay ko. Isang gabi bandang 11:00, naglalakad ako pa uwi mula sa kwarto papunta sa sala. Tahimik ang paligid, tanging ang mga tunog ng mga palakol sa labas ang bahagyang bumubuo ng kalikasan sa gabi. Nang makarating ako sa ilalim ng hagdan, napansin kong may anino sa dulo nito. Isang aninong hugis tao na nakatayo ng diretsyo, walang galaw at tila nakatingin sa akin. Hindi ko siya tinawag, pero ang anino ay unti-unting gumalaw pataas sa hagdan. Isang hakbang lang bawat ilang segundo, hindi nagmamadali, ngunit napakalakas ng presensya nito. Habang umaakyat siya, nararamdaman kong unti-unting lumalamig ang hangin
at parang may mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid. Nang makarating siya sa itaas, sa mismong tuktok ng hagdan, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya. Puro kadiliman ang bumabalot sa anino. Ngunit naramdaman ko ang malamig na titig, ang mga matang tila sumisilip sa kaluluwa ko. Napaiyak ako sa takot, pero hindi ako makagalaw. Hindi siya kumilos pa, pero biglang kumawala ang bigat ng hangin at ang anino ay naglaho na parang usok. Nang lumingon ako sa paligid, wala nang ibang tao sa bahay. Ngunit sa aking mga paningin, napansin ko na may mga maliliit na yapak na basa na nag-iiwan ng marka mula sa hagdan papunta sa pinto. Kinabukasan, ikinuwento ko ito sa tatay ko. Sinabi niya na noon pa man, ang aming bahay ay pinaninirahan ng isang kaluluwa na nagpakamatay sa tuktok ng hagdan, isang lalaking inilibing ng mabilis ng pamilya dahil sa malagim na kasaysayan. Mula noon, madalas daw may nakikita sa hagdan, lalo na sa mga gabi ng malalakas na hangin o bagyo. Simula noon, hindi na ako nag-iisa sa bahay tuwing gabi. Minsan, habang natutulog, naririnig ko ang mabibigat na hakbang ng anino sa hagdan, unti-unting papalapit sa aking kwarto. At kahit walang anino na nakikita sa aking paningin, ramdam ko ang malamig na hangin na humahaplos sa akin. Paalala na may kasama akong hindi nakikita, ngunit laging nandyan. Hindi ko makalimutan ang gabing iyon sa aming bahay sa Leyte. Isang gabing puno ng kakaibang mga pangyayari na nagpabago sa pananaw ko sa mundo. Lumaki ako sa isang simpleng tahanan. May maliit na sala kung saan palagi kaming nagsasalo ng hapunan bilang pamilya. May isang lumang lamesa doon na medyo malaki at mabigat, gawa sa matibay na kahoy, at sa ilalim nito madalas akong nagkukubli kapag naglalaro kami ng mga kapatid ko. Isang gabi habang nag-uusap kami ng pamilya, narinig ko ang isang mahina, halos bumulong na boses na nagmumula sa ilalim ng lamesa. Akala ko noon ay isa sa mga kapatid ko ang nagbibiro. Kaya nilingon ko sila, pero lahat ay tahimik at seryoso sa kanilang mga sinasabi. Hindi ko na pinansin yon at nagpatuloy sa kwentuhan, pero nang ilang minuto ay muling narinig ang boses, mas malinaw ngayon, parang humihingi ng tulong. Gusto kong sumilip sa ilalim ng lamesa, pero may hindi maipaliwanag na takot ang pumigil sa akin. Lumipas ang mga araw at ang mga boses ay naging mas madalas at mas malinaw, lalo na kapag gabi na at tahimik ang buong bahay. Nagsimula na akong mapansin na kapag sumasagot ako sa mga boses na iyon, may mga bagay na gumagalaw sa paligid. Ang mga kurtina ay unti-unting kumikilos at ang malamig na hangin ay dumarampi sa aking balat kahit walang bintana ang nakabukas. Isang gabi, nagpasya akong sumilip sa ilalim ng lamesa. Ang puso ko ay mabilis kumabog habang dahan-dahan akong yumuko at nilapitan ang madilim na espasyo sa ilalim ng kahoy. Doon ko nakita ang isang maliit na anino, hugis tao, nakaupo at nakatingin sa akin gamit ang mga matang walang buhay. Nang ako ay humarap, bumukas ang bibig nito at lumabas ang isang malabong boses na nagbubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit ramdam ko ang panginginig ng aking katawan sa takot. Hindi ko na alam kung paano ko narating ang kwarto ko noong gabing iyon. Kinabukasan, ikinuwento ko ito sa isang matandang mangkukulam na kilala sa aming lugar. Sabi niya, ang lamesa ay pinaniniwala ang tahanan ng isang kaluluwa na hindi makalipat ng lugar, na naglalabas ng kanyang tinig sa madilim upang magpahayag ng mga pangungulila at galit. Mula noon, tinakot na akong lumapit sa lamesa, lalo na tuwing gabi. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin ako makalimot sa mga boses na nagmumula sa ilalim ng lamesa. Mga boses na parabang nagmumula sa kabilang mundo, naghihintay na may makinig at magbigay ng kapayapaan sa kanila. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon sa Kalye Sikatuna, isang madilim at mahabang kalsada sa puso ng Davao City. Sa mga gabi na walang buwan, ang kalsadang ito ay tila naging daan patungo sa isang ibang mundo. Isang mundo na puno ng dilim, lihim at nilalang na hindi para sa mata ng ordinaryong tao. Noong panahong iyon, ako ay isang kolehiyala na madalas bumalik ng gabi mula sa paaralan. Wala akong kasama at palagi akong nagmamadali, gusto ko nang matapos ang lakad na iyon. Ngunit isang gabi, habang ako ay papalapit na sa dulo ng Kalye Sikatuna,
Napansin ko ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada, sa tabi ng isang sirang poste ng ilaw. Ang kanyang suot ay luma at basa, tila pinagdaanan na ang lahat ng unos. Nakasuot siya ng sombrero na medyo nakalubog sa ulo, pero ang pinaka nagpatingkad ng kanyang pagkakaiba ay ang kanyang mata. Isa lang ang kanyang mata na kitang-kita, ang isa ay tila nawala. Isang bunganga lamang na walang laman na nakakakilabot. Tahimik siyang nakatingin sa akin, parang sinusukat ang bigat ng bawat hakbang ko. Ramdam ko ang isang malamig na presensya na naglalakbay sa hangin, unti-unting bumabalot sa akin na parang isang kumot ng takot. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan, nilapitan ko siya ng may pag-aalangan, at tinanong kung may kailangan ba siya. Hindi siya sumagot, tanging isang mahinang pag-iling lamang ng ulo niya ang aking natanggap. Nang maabot niya ang aking braso, naramdaman ko ang bigat ng kanyang kamay na parang yelo ang lamig. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Huminto ang tibok ng puso ko, tumigil ang mga hininga ko, at ang paligid ay naging katahimikan na nagdudulot ng matinding kaba. Pag-alis niya, unti-unting lumakas ang kanyang titig, na parabang may apoy na sumisiklab sa kanyang natitirang mata. Isang naglalagablab na pulang apoy na parabang naghahanap ng makakasagupa, naghahanap ng sino mang mapaparusahan sa paglabag sa kanyang teritoryo. Isang boses sa loob ko ang sumigaw na dapat nang huminto sa paglakad doon. Ngunit hindi ko ito pinansin sa una. Ngunit nang balikan ko ang lugar, nakita ko na ang mga yapak niya ay nag-iiwan ng mga bakas na tila mga bakas ng apoy sa lupa. Bakas ng naglalagablab na galit at hindi mapigil na paghihiganti. Mula noon naging mahigpit ang aking pag-iingat. Hindi na ako naglalakad ng mag-isa sa Kalye Sikatuna sa gabi. Sa tuwing dumaraan ako sa malapit, naririnig ko ang mabibigat na hakbang na dumarampi sa hangin. Parang may isang matang nagbabantay sa dilim, hindi basta-basta mapawi ang kanyang presensya. Tuwing gabi, kapag tahimik na ang paligid, ramdam ko pa rin ang malamig na hininga niya na dumadaan sa aking leeg. Para bang sinasabi niya, hindi ako nakalimot at hindi niya ako papayagang makalimot. Isang paalala na may isang matandang may isang mata na patuloy na nagbabantay sa Kalye Sikatuna. Handang sumugod sa mga naglakas loob na lumabag sa kanyang teritoryo. Hanggang ngayon dala ko pa rin ang takot at respeto sa matandang iyon. At kahit anong pilit kong kalimutan, hindi ako makakatakas sa kanyang matinding titig na naglalagablab sa dilim. Hindi ko talaga malilimutan ang gabing iyon sa aming bayan sa Bukidnon, isang gabi na nag-iwan ng bakas ng takot na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapawi. Ako noon ay isang estudyante sa kolehiyo at kadalasan ay bumabalik ako sa bahay ng lola ko tuwing bakasyon para makatakas sa ingay ng lungsod. Ang bahay namin ay nasa tabi mismo ng isang liblib na burol, isang lugar na maraming kwento at pamahiin mula pa noong mga matatanda. Isang gabi, habang naglalakad ako mula sa palengke papunta sa bahay ng lola ko, biglang narinig ko ang isang malambing na awit na tila nagmumula mula sa loob ng burol. Hindi ito isang simpleng kanta. May kakaibang tono, malungkot at puno ng pangungulila, parang hinahanap nito ang isang nawawalang kaluluwa. Ang boses ay matamis, ngunit may kasamang lamig na parabang sinasalamin nito ang dilim ng gabi. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpatuloy o huminto, pero parabang ang awit ay may kapangyarihang humatak sa akin palapit. Habang unti-unti akong lumalapit sa pinanggagalingan ng awit, napansin ko ang mga anino sa paligid ng burol. Umiikot sila, dahan-dahang lumalawak, mga hugis na parang mata na nakamasid sa bawat galaw ko mula sa dilim. Ang hangin ay lumamig ng husto, ramdam mo ang bawat piraso ng lamig na dumarampi sa balat mo na parang isang malamig na kamay. Paglapit ko sa gitna ng burol, nakita ko ang isang babae na nakasuot ng puting damit, tila isang multo mula sa lumang panahon. Ang buhok niya ay maluwag, sumasayaw sa hangin na walang anumang hininga. Nakatingin siya sa malayo. Ngunit nang biglang lumingon ang kanyang mukha sa akin, napatingin ako sa kanyang mga mata, walang laman, malamlam, at puno ng kalungkutan na nagmumula sa kailaliman ng isang walang hanggang pighati. Nagpatuloy siya sa pagkanta, ang kanyang mga labi ay gumagalaw na parang mga alon na dumadaloy, ngunit ang mga salitang nilalabas niya ay nagdudulot ng kakaibang takot sa akin. Hindi ito mga salitang maintindihan,
ngunit parang isang sumpa na bumabalot sa buong paligid. Sa bawat titik na lumalabas sa kanyang bibig, parang ang lupa ay nanginginig at ang hangin ay humihina. Ang paligid ay tila nagiging isang napakalaking libingan. Pinilit kong lumayo, ngunit ang kanyang awit ay parang mga tanikala na humahawak sa aking katawan. Pinipilit akong manatili at makinig. Napaiyak ako. Hindi sa lungkot kundi sa takot na hindi ko maipaliwanag. Napansin kong unti-unting nagiging dilim ang kanyang katawan. Ang mga mata niya ay naglalagablab ng pulang apoy at sa bawat hinga niya ay may kasamang malamig na usok na sumasayaw sa hangin. Biglang tumigil ang kanyang kanta. Tumahimik ang paligid, ngunit ang lamig ay nanatili. Nang siya ay mawala, naramdaman ko ang malamig na haplos sa aking mukha, parang isang paalam na babala. Hindi ko na muling nilakad ang landas na iyon ng mag-isa. Simula noon tuwing gabi, kapag tahimik na ang paligid at wala ng hangin, naririnig ko pa rin ang malambing, ngunit nakakakilabot na awit na nagmumula sa burol. Isang awit ng kalungkutan, isang paanyaya o isang sumpa na naghahanap ng kaluluwa na kasama sa kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay na walang katapusan. Matagal nang abandonado ang lumang paaralan sa amin sa Zamboanga City. Isang malaki at lumalumang gusali na unti-unting nilamon ng panahon, puno ng mga sirang bintana at mga dingding na nakabalot ng mga lumang poster at graffiti na halos hindi na mabasa. Kilala ang lugar na ito sa mga kwento ng kababalaghan, mga usap-usapan tungkol sa mga nilalang na hindi dapat lapitan, lalo na sa gabi. Noong panahon na iyon, madalas kaming nagkikita ng mga kaibigan ko sa hapon at minsan ay dumaraan sa tabi ng paaralan. Palaging may hindi maipaliwanag na lamig sa paligid, parang may mga matang nakamasid mula sa dilim at isang kakaibang pakiramdam ng pagiging hindi ligtas. Ngunit isang gabi ang nangyari ay nag-iwan sa akin ng matinding takot na hindi ko malilimutan habang buhay. Habang kami ay naglalakad malapit sa abandonadong paaralan, napatingin ako sa isang bintana sa itaas na halos napunit na ang mga salamin at puno ng mga bitak. Sa loob ng silid, may nakita akong isang batang nakatayo. Nakasuot siya ng puting uniforme ng paaralan, basang-basa at tila maruming-marumi, na para bang matagal na siyang di naligo o inalagaan. Nakatingin siya sa amin ng diretsyo, ngunit ang mga mata niya ay malaki, nangingilabot at walang kinikilingan, parang tumatagos sa kaluluwa ko. Tinawag ko siya. Pilit na pinipilit ang loob na sabihin na ayaw akong takutin. Ngunit hindi siya gumalaw, hindi nagsalita o sumagot. Tahimik lang siyang nakatingin, tila may gustong iparating ngunit hindi maipahayag. Nang biglang bumukas ang kanyang bibig na walang tunog ang lumabas at sa halip ay ramdam ko ang malamig na hangin na dumaloy mula sa loob ng silid palabas. Paglingon ko, nakita kong ang kanyang anyo ay nagbago, ang mukha niya ay naging isang malabong anino na parang usok na unti-unting sumingaw at nawala sa likod ng bintana. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na pumasok sa katawan ko. Ramdam ko ang presensyang iyon kahit na siya ay wala na. Mula noon, tuwing gabi kapag dumaraan kami ng mga kaibigan ko, malapit sa abandonadong paaralan, naririnig namin ang malambing, ngunit nakakakilabot na pagtawa ng bata na sumasabay sa mga hanging dumadaan sa paligid. Minsan, may mga maliliit na yapak na naririnig namin, tila may batang naglalaro sa mga sirang hagdan, palihim na nagmamasid, isang paalala na may presensyang hindi nakikita ngunit laging nandyan. Sa kabila ng takot, hindi ko maiwasang magtanong kung sino siya, ano ang kanyang kwento at bakit siya nananatili sa isang lugar na tila pinaglimutan ng mundo. Ngunit natutunan ko na ang ilan mga kwento ay mas mabuting hindi na pagtuunan ng pansin, lalo na kung ang mga ito ay nagmumula sa mga nilalang na naglalakad sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga yumao. Mula pagkabata, kilala ang lumang bahay ng pamilya Navarro sa aming bayan sa Ilocos Norte bilang isang lugar na may masamang reputasyon. Isang napakalaking bahay na yari sa matibay na kahoy at bato na parang nakatayo pa rin mula sa panahon ng mga Kastila. Maraming kwento ang lumilipad tungkol dito, ngunit ang pinaka-memorable ay ang tungkol sa mga kumakalampag na tunog na hindi maipaliwanag. Isang gabi habang tahimik ang buong bayan, may nagsimulang marinig na kalampag mula sa loob ng bahay. Hindi ito ang ordinaryong kalampag na gawa ng mga daga o hangin.
Ang tunog ay parang mga malalakas na hagupit na tila may taong naglalakad sa itaas ng sahig. Pero kapag tiningnan, walang tao o kahit anong galaw na makikita. Pinanood ko ng gabi-gabi ang bahay na iyon at habang lumalalim ang gabi, ang kalampag ay unti-unting lumalakas. Minsan, parang may isang matandang lalaki na naglalakad sa kahoy na hagdan. Bawat hakbang ay may kasamang tunog na kumakalampag sa buong bahay. Pero kakaiba, walang buhay na tao ang makikita sa loob. Isang gabi, nagpasiya akong pumasok sa bahay. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaan sa aking balat, tila may mga matang nakamasid mula sa mga sulok ng bahay. Bigla, narinig ko ang malakas na kalampag mula sa itaas na hagdan, kasabay ng mahina, ngunit malinaw na paghihikbi na nagpapalakas sa aking takot. Nang umakyat ako, walang tao, walang anino, ngunit naramdaman ko ang bigat ng presensya sa paligid. Isang malamig na kamay ang dumampi sa aking balikat, kaya bigla akong lumingon, pero wala naman doon. Unti-unti, naramdaman kong parang may mga matang nagmamasid sa akin mula sa dilim, mga matang puno ng galit at lungkot. Mula noon, hindi ko na nilapitan ang lumang bahay ng pamilya Navarro, lalo na sa gabi. Ang mga kalampag ay nanatili, paalala sa amin na may mga kwento at presensya na hindi dapat ginugulo, at may mga espiritu na patuloy na nagbabantay sa kanilang teritoryo, naghihintay na marinig at mapansin ng mga tao. Salamat sa pagsubaybay sa mga kwentong ito na puno ng kilabot at hiwaga. Kung naiintriga ka at nais mong maramdaman pa ang iba pang tunay na kwentong nakakatakot mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong upload na magpapatibok ng iyong puso at magpapalakas ng iyong loob. Hanggang sa muli, mag-iingat ka palagi at tandaan, minsan ang dilim ay may mga tinig na naghihintay na marinig mo. Maraming salamat.